pagtitinda ko ngayon pero sobrang stress ang inaabot ko. Hindi sa pagtitinda ako na stress mga mare kundi sa bagay na ito. Hello mga mare at pare ko, this is Mama Shell and for today's video ay samahan nyo na naman ako sa panibagong ganap ng araw namin. Dahil nakagawa at nakaluto na rin ako ng siomay sa mga oras na yan, kaya naman gagawa naman ako ng chili garlic oil. Kita nyo naman mga mare at bagong-bago nga yung aking chopper dyan. Dahil gagawa ako ng chili garlic oil, kaya naman sabi ko kay paring Bento ay bumili nga kami nito. Dahil mahirap pag mano-mano ang gawa na rin. Kita nyo naman mga mare at nakatapos na nga din ako doon sa bawang. Pero pagdating din sa sili, naku po, Diyos ko, at nasira na. Nakakalungkot lang mga mare pero aaminin ko, nakasalanan ko naman. Hindi ko muna chinap ng bahagya ang sili bago ko ilagay din eh. Kaya naman I'm sorry paring Bento. Sinubukan pa nga rin niyang gawin pero ang ending mga mare ay heto at minano-mano ko na din. At kahit nga nasira yon ay heto naman nga at nakapagluto na rin ako ng chili garlic oil. Pagkaluto nga ng siomay mga mare ay ayan na nga at may nagbuena-mano na kaagad sa akin. Wala pa ako sa pwesto pero may bumili na, kaya naman salamat ER. Pagkadating ko naman sa pwesto mga mare ay kaagad ngang bumili itong aking pamangkin, o diba burger overload agad. Unang luto, sunog agad ang itlog. 50 pesos nga pala ang benta ko dun mga mare at yun ay meron ng patty, egg, cheese at gulay. Nasundan nga kaagad yung pamangkin ko at may bumili na nga kaagad ng 5 pirasong burger, o diba? Thank you ate sa iyong pagbili. Pinahugasan ko muna kay paring Bento taring aming istante at inam nga itong lagayan ng aming mga paninda. Hindi na ako bago sa ganitong paninda mga mare dahil eto nga pala yung aking itinitinda dati. Natigil lamang ako sa pagtitinda nito nung nanganak ako kay Baby Sebi. Kaya meron na talaga akong lutuan ng burger, steamer at istante. Itinabi ko nga lamang muna ang mga gamit na ito para naman sa ganitong pagkakataon ay magamit ko pa. Tapos si paring Bentot naman ang nagtitinda talaga ng inihaw. Marami nga nagsasabi na napakasipag nga namin mag-asawa sa ganitong pagtitinda. Pero isa lamang ang sagot ko sa kanila mga mare at yun ay yung dahil magulang kami. May mga anak kaming nag-aaral at hindi kami pwedeng maging tambay lang. Tapos ang isa pa nga doon, ako ay matakaw kami, hindi kami pwedeng magutom. Nakapag-start nga kami ng pagtitinda dyan mga mare ay 2:00 na nga ng hapon. Hindi nga ho sana kami makakatinda sa araw na yan. Paano ba naman ho yung burner ng amin lutuan ng burger ay nawawala? Hindi ko alam kung bakit nawala doon sa pinaglagyan namin. Kahirap pa man din humanap no. O diba, hindi pa talaga ako nag-uumpisa dyan mga mare sa pagtitinda ay stress na talaga ako. Pero mabuti na lang ang mga mare at napakabait talaga ni Lord sa akin. Mabuti na nga lamang at may napagtanungan si paring Bentot at nakahanap nga siya doon sa lumang burger machine. Mabuti na nga lamang mga mare at hindi pa yun naibenta at nagamit pa din namin. Nilinis lang niya mabuti para matanggal yung mga nakabara. Kaya naman kahit hapon na sa mga oras na yan ay pinilit ko pa rin talagang makapagtinda. At isa pa nga mga mare ay nakaluto na rin naman ako ng siomay. Kaya naman sabi ko nga kay paring Bentot kahit maliit lamang ang kitain namin sa araw na yan ay okay lang. Medyo na-stress nga din dyan sa akin si paring Bentot. Paano ba naman ay hindi kinaya ang toyo ko. Alam mo yung feeling na gustong-gusto mo yung ginagawa mo at gusto mo na magtinda mga mare pero nakaka-disappoint lang dahil sa dami nga nang nangyari. Una nga doon ay nasira yung aming bagong chopper. Tapos yun nga, hindi namin makita yung burner ng aming burger machine. Pero at least nagawa naman namin ng paraan. Lahat naman ng bagay ay magagawa ng paraan lalo na kung ito ay gugustuhin. Anyways, pinakyat ko na nga pala dito sa taas ang ref mga mare dahil kailangan namin ito. Pinagtulungan ng iakyat yan ni paring Bentot at saka nga nung bayaw ko. Anyways, gabi na nga pala sa mga oras na yan at sabi ko nga pagkatapos kong lutuin yung fries ay uuwi na nga kami. Pero dahil may humabol pang bumili kaya naman ayan at pinagluto ko na din. Tapos may bumili din ng 20 pesos na siomay. Tapos ayan at nasundan pa rin ng pamangkin ko. O diba, kung kailan naisipan ko nang umuwi ay saka naman dumagsa yung mamimili. Hindi ho ako nagrereklamo dahil gustong gusto ko yan. More customer pa kahit abutin tayo dito ng hating gabi. Charis. At dahil may natira pang lettuce, kamatis at pipino kaya naman ayan at ginawa ko ng salad. Yan na nga rin pala ang kakainin ko mga mare at gagawin kong hapunan.